At ito maganda pag-usapan kasi malaking bagay po ito para sa ating mga guro. Sir, ito. Sir Benjo, ito maano ko lang kasi nabanggit nyo eleksyon. And one of the things about election ay honoraria ng ating mga guro na magiging parte ng eleksyon. Mukha raw pong walang umento sa kanilang mga kikitain sa eleksyon. Ano pong ang reaksyon nyo dyan? As early as February, But anyways, mga kasama, abay mga kapatayan po natin sa kabilang linya ang Teachers Dignity Coalition at nasa kabilang linya si Chair Benjo Basas. Sir Benjo, welcome back to the program. Magandang umaga po. Yes, Sir Ramsey. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa mga taga-subaybay po natin. Okay. Sir, ano po ang masasabi ninyo at mukhang may magandang balita para sa ating mga guro na mukhang merong pagbabago sa vacation credits ng ating mga guro. Ito yung tinatawag na vacation service credits. Mukhang itinaas po sa 30 araw. Ano po masasabi niyo ho dyan? Yes, sir. Ito ay may kaugnayan din doon sa mga nauna ng mga policies na nilabas ng Department of Education, specifically yung DepEd Order number 5, yung tungkol sa working hours and overtime pay or teaching overload, and this is actually to implement the specific provisions of Magna Carta for public school teachers. Ngayon naman, as Ramsey, itong DepEd Order number 13 na kamakailan ay nilabas po ng Department of Education ay nagbibigay vacation service credits para sa kabatis. Sir Benjo? Hello, sir? Okay, naputol ang linya ni Sir Benjo. Tawagan ulit natin si Sir Benjo Basas. At ito maganda pag-usapan kasi malaking bagay po ito para sa ating mga guro. Babalikan natin, naputol ang linya ni Sir Benjo. Okay, so anyways, pag-uusapan natin yan dahil we'll see ano ang reaksyon ng ating mga kasama mula sa Teachers Dignity Coalition, as this is a good indication na maganda ang kumaga mai-enjoy na benepisyo ng ating mga guro. Okay, so okay na tayo, Mikes? Okay. Sir Benjo, welcome back. Sorry po, naputol ang linya natin. Go ahead, sir. Go ahead. Hindi ko alam, Sir Ramsey, kung saan ako naputol. So anyways, mahaba na yung nasabi ko. Yung order number 13, doon ho tayo naputol, sir. Okay. Yun lang pala. Hindi lang pala. Yung DepEd Order number 13, ito yung it provides for more vacation service credits. Yung vacation service credits, naliwanag ko kanina, ito yung katumbas nung leave credit nung mga empleyado o manggagawa sa publiko at pribado. Kami kasi sa public schools hindi kami entitled doon sa mga sick leave at vacation leave. So makakakuha lamang kami ng tinatawag naming service credit, vacation service credit as per DepEd Order number 13 kapag meron kaming mga ginawa, meron kaming mga trabaho na ginawa beyond our normal duties as public school teachers. Marami po yan, mahirap naman na i-enumerate, pero kabilang dyan kapag inutusan ka ng principal mo o pinapunta ka sa isang seminar o ikaw ay nagbantay doon sa election, so things like that, marami po yan, at ito yung mga tinatawag namin na pwede mo i-convert into vacation service credit, at magagamit kapag ka nag-absent. Ito yung binabanggit ko, Sir Ramsey. Pag nag-absent si teacher, for whatever reason, ay pwede niyong i-offset para nang sa gayon ay hindi na siya makakaltasan ng kanyang sweldo for that absence. Okay, so this is good news para sa ating mga guro in terms of physical, mental health, well-being din ng ating mga guro. Tama po ba, Sir Benjo? Yes, sir. Kasi it provides for at least vacation, it provides for service credit ka, na tinatawag po natin. Kasi kung halimbawa, medyo na-stress si teacher, stress na lang, mental health na lang, pag-usapan natin, at hindi siya sa feeling niya,
hindi niya kayang magturo, no, hindi siya fit, no, para magturo, no, for that day, no. So ako ang pinapayo ko sa mga teacher, kapag hindi natin kaya physically, emotionally, no, psychologically, no, hirap tayo, huwag kayong pumasok. Diba? Kasi chances are, diba, baka mayroong batang makulit, pinalo mo, di madedemanda ka, no? O kaya, dapat kang magturo, magabol ng klase, hindi mo naman magagawa, di wala rin, di ba? Nandun ka. Maina, mas maunawaan po ng ating mga bata, even ng mga magulang, at ang system, no? Hopefully, no? Na yung teacher ay wala doon, kaya hindi nagturo, no? Bakit siya wala? Absent siya. Bakit siya absent? May sakit siya, di ba? Ano man ang sakit niya, no? Kapag hindi maayos yung kalagayan mo, no, bilang teacher for that day, no, I would advise you, no, not to go to school, no, at wag upang maiiwas ka pa rin, no, doon sa possible pa, no, ng mga mas malalang problema. Tsaka sir, kung ordinaryo manggagawa nga makaramdam lang ng hindi maganda, talagang kailangan nagpapahinga. Ang mga teacher pa kaya na mahirap din ang trabaho, no, sir? Yeah, exactly, no, kasi binanggit mo, Sir Ramsey, ang ordinaryong manggagawa, no, ang hawak ay makina or computer or whatever, no. Ang teacher, ang kaharap niya bata. So, tao, diba, may emosyon, ano, pwedeng masaktan, pwedeng magalit din, ano. Yun, ano, yung mas risky, no, kaya nga yung risk talaga, no, yung mas mataas talaga yung obligation ng mga teacher sa trabaho, mas mataas din yung risk, no, kaya nga dapat mas mataas yung sweldo, no. So pero ibang usapan pa yun, no? Siguro next usapan natin sa Ramsey, no? Yes, pero ito nga, no, sabi nga namin, no, this is a welcome development, and we've been asking for this, no, sa Department of Education for the longest time, no. Marami na po tayo, no, na mga usapan sa DepEd, no, and we expect din, no, that the Department of Education would actually, no, come up with more, no, of this kind of policies po, para naman yung mga teacher ay hindi nakakaramdam na kami pinababayaan at hindi nag-aalis, ano. And it looks like a good start sa pamumuno ni bagong Secretary Angara, ano, sir? Yes, I would say so, no. In fact, ang unang policy na ginawa niya ay kung matatandaan ninyo, pinag-uusapan din natin yung tungkol sa RPMS ng mga nakaraan, no? Yes. Yung performance rating system, no? Nasinuspend na nga ni President Marcos, no? Pero tuloy pa rin, no, sa DepEd, no? Pag-upo ni Secretary Angara, that is the first, no, memorandum na pinirmahan niya, no, yung further suspension of that RPMS. Okay. Kaya tatungin namin, ano, DepEd is in good hands din, ano, with Secretary Angara, kasi marunong siyang makinig. Okay. Dahil kinig po siya. Sir, ito. Sir Benjo, ito maano ko lang kasi nabanggit nyo eleksyon. And one of the things about election ay honoraria ng ating mga guro na magiging parte ng eleksyon. Mukha raw pong walang aumento sa kanilang mga kikitain sa eleksyon. Ano pong reaksyon nyo dyan? As early as February, of this year po, 2023, we had a dialogue po, we had a meeting with Chairman Garcia. Nag-commit siya, no? Sabi niya, tataas natin na sa 12,000 yung honorarium ng ating teachers. Kasi, di ba, kung matatandaan ninyo, then ito unang-una, isa sa mga unang batas, no, na naipasa nung panahon ni President Duterte pa, na supposedly patutupad ng Marcos administration, no? Ito isa sa mga unang batas na nabito, no, yung pagtanggal supposedly ng tax. Sir. Yes. Honorarium. Diba? Pag-usapan din natin yan, Sir Ramsey. Kaya naman talaga nagpapasalamat din kami sa inyo, no, at sa inyong station at program, no, dahil laging natatalakay. Well, anyway, nabanggit ko lang, pasensya na naikwento. It's okay, sir. Ito nga po, no, may commitment, Chairman, no, Garcia, no, and we hope, no, na kasi ang issue kasi ng COMELEC ng honorarium, no, ay hindi ito solely, no, kaya desisyonan, no, ng COMELEC, no, kasi kailangan ng budget. So mukhang naipanalo naman, ano, ni Chairman Garcia yung kanilang budget, no, dun sa deliberation ng both houses of Congress, kaya we expect naman, ano, na tataas, no, yung aming election duty honoraria. So, 10,000 last year, at least 12,000 ngayon. Para kung ano man yung
kakaltasin ng buwis, no, at least na compensate, no. So parang hindi na pag tinignan natin itinaas dahil para kaltasan ng buwis, di ba? Okay pa din kasi hindi tinaas tapos kakaltasan din ng buwis, di ba? So yun naman po yung logic po. Okay. And lastly, Sir Benjo, kamusta yung bakuna eskwela immunization program? Ano po ang mga plano natin at ano nakikita natin pwede pang gawin sa bakuna eskwela immunization program natin, sir? Well, ang lagi lang naman namin sinasabi, no, kapag meron po tayong mga ganito na mga programs, no, kung ang program na to ay ano man, no, halimbawa ay DOH, halimbawa, no, kaya namin mag-assist, no, pero hindi natin dapat, no, na ito ay pagawa sa mga teacher. And that's one of the things, no, na pwede kaming makakuha ng mga service credits, no. Halimbawa, nagpapunahan, no, sa mga eskwelahan, no, yung teacher ay ni-require na nagpunta, that is counted, no, as service credit po. So, syempre, no, yung bakuna naman, hindi naman yan talaga sa DepEd, no, yan ay po sa DOH, kaya kami ay nag-support na lang. Okay. And now, Sir Benjo, bago tayo magpaalam, mensahe nyo sa ating mga nakikinig na mga guro, nakikinig na mga magulang at mga estudyante. Opo, alam mo, Sir Ramsey, ayoko nang banggitin, pero nandito ako sa isang convention, ano, ng isang maliit na political party, no, pero ito yung mga totoong mga lalaban, ano po, no, sana, no, yung ating mga kababayan, ano po, no, without naming names, no, sana naman po ay maging mulat, no, dun sa pagpili, no, dun sa ating mga susunod na leader kasi napakalaki, no, nakita na po natin. Alam mo, ang maganda lang sa mga nangyayaring hearing ngayon in both houses of Congress, nakikita po yung ating mga kababayan kung sino yung mga may silbi, no, kung sino yung mga merong sinasabi, kung sino yung mga marunong, no, sa proseso at kanilang trabaho, no. So siguro yun lang, dahil election na nga po next year, sana makapili po tayo ng pinakamahuhusay, no, na mga kandidato, no, na maglilingkod po sa atin sa school. Yan lamang po, Sir Ramsey, at maraming salamat po. Thank you, Sir Benjo. Mabuhay po kayo, mabuhay ang Teachers Dignity Coalition. Till next time po. Thank you po. Ayan po si Chair Benjo Basas ng Teachers Dignity Coalition. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat, at kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video, at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.